nakasaad din po ba sa ating konstitusyon? Meron po ba dyan na dapat pinagpapaliban ang pagtalakay ng impeachment pagka ganitong panahon? Wala pong sinasabi po wala pong sinasabi ang Jonalyn, wala pong sinasabi ang ating saligang batas na kung halaga, hindi pag-usapan ang tungkol sa paglilitis ng articles. Wala pong sinasabi po ang ating saligang batas. Kasi kung case of first impression po ito sa ating kasaysayan. Yung impeachment ni Estrada, ni Des Corona, wala pa hong election po yun Ito po ay first of its kind. Oo, first of its kind. That's why we have to use our creativity, our wisdom, how to address this problem. So para sa akin, the best way, kung talagang gusto mo natin matapos agad ito, is for the President, in his statesmanship, tawagin ang Senado for a special session. Opo. So, Professor, sabi po ninyo, Commissioner, kanina na ang inyong opinion na kapag po natapos na ang term ng 19th Congress, assuming po na sila po'y mag-resumption po ng session June 2 to June 11, huli na po ito, 6 session days po ito, and dito po talakayin nila itong impeachment at itong articles of impeachment na ito at magsimula sila sa proseso po, meaning rules nila, etc., nangangahulugan po ba na kapag natapos na ang term ng 19th Congress, yung 12 senador na matitira, na ngayon po'y matitira hanggang carry over sa 20th Congress, you're saying na hindi na po ito, pati po yung impeachment trial and hearings, hindi na valid for the next Congress? Ganun po ba ang inyong opinion? Ito ang pick up ko sa tanong mo, Ted, kung may bagong kongreso na, 20th Congress na po, hindi na po 19th Congress, sila po ay hindi na obligado po. At pumasok na yung 12 senators po na bagong halal. So, option po nila kung itutuloy po ang impeachment proceeding. Ngayon, question po, kung sabihin natin yung 12 lang na original, exclude natin yung 12 na bago, can they decide? Malaking question po yan kasi hindi buong Senado po yan That's not the whole Senate. Yan po ay piecemeal Senate po Okay. So malaking question po dyan, Ted.